results of unwise courtship and marriage. Sa araw-araw ay nakikita natin ng mga maraming pagdarusa, no? Dahil sa maling nakagawian ng mga kabataan at mga matatanda. Ito ay yung pabigla-bigla at hindi ayon sa kalooban ng Diyos na uri ng mga pagliligawan at pag-aasawa. Kaya ang resulta nito ay palaging nag-aaway, hindi nagkakasundo, malayo ang loob sa isa't isa. Puno sila ng kalaswaan at ang asawang lalaki at ang asawang babae ay hindi tapat sa isa't isa. Ang kalagayang ito ay ayaw ding maitama yung mga maling nakasanayan nila at wala silang pakialam sa mga makalangit at mga banal na mga bagay. Maraming mga Kristiyano ay ayaw sa payo ng Biblia. Makikita ito sa uri ng kanilang mga pamumuhay. Ayaw nilang napagsasabihan sila at pinapakialaman ang mga makasarili nilang mga kalayawan. Kaya ang payo sa atin ay ingatan natin ang ating mga kaisipan. Huwag nating hayaan ng ating isip ay mapasukan ng kung ano-anong mapasama. Kaya nating ikontrol ang ating mga isip basta tayo ay gumagawa ng effort para makontrol ang mga hindi magagandang mga kaisipan. At pag nag-isip ka ng tama, ang lalabas din ay tamang gawa. Ang ating mga affection, ang ating mga damdamin, ay kailangan nating ingatan o i-guard at huwag nating silang hayaan na tumingin o mapunta sa mga hindi magagandang mga tanawin, hindi magagandang kaisipan. Tayo ay binili ng Diyos. Tinubos niya tayo ng kanyang dugo. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Kaya kailangan nating i-consult palagi ang Diyos kung paano natin gagamitin ang ating mga kaisipan at ang ating mga damdamin. At kapag ginawa natin ang mga bagay na yon, ang damdamin ng ating mga puso ay may lalagay sa tama. Kung ang video ito ay naka-inspire at nakatulong sa inyo, pakibahagi naman sa iba. Paki-share naman sa iba